for a fire and build a fire and be careful not to start a fire that you don't want. Of course, of course, of course, of course, of course. Sampot na direktang nanuot hanggang mapahalik sa paa. Pero masasagip ka nga ba ng nasusulat sa reseta na lukot? Parang to, di para sa inyo. Mga balat ko, di para sa inyo. Tirang may kagat, bumaon na sa balat na pangarap pagkat di para sa inyo. Di lang matalim, di para sa inyo. Di wang malagim, di para sa inyo. Kami ang ilustrado magmano. Yeah, magmano. Kahit sa pagtugtog aga kami hindi sunog. Kami ilustrado magmano. Di, ano ako nung nasa stage na mismo, inaasahan ko, sa deep inside ko, inaasahan ko na magre-react yung tao sa mismong, sa mismong punchline ko na hinanda. Pero, nung mga time na hindi ko naririnig, Ang tuloy-tuloy lang reaction. parang, walang reaction, tuloy-tuloy lang. Ayaw kong manghingi ng ano eh. Yeah. Ayaw kong limusin sa inyo yung reaction sa time na yun kasi ayaw ko magpahalata na parang hindi naman siguro nadidismaya lang siguro bakit di nyo maayakan yun na parang na spoon feed na yung yung punchline na yun pero okay lang tuloy-tuloy lang pero sa sarili ko lang yun na parang sige sige lang banat ka lang dyan banat lang ako dyan basta may mga nag-react na parang yung pataas ng pataas na yung intense nung verse ko. Ayun, may mga nagre-react na. Ayun. Parang sabi ko sa sarili ko, sinusubaybayan lang siguro nila o inobserbahan nila ako kasi bago lang ako sa Maynila, bago lang nila ako nakita. Yeah. Yung parang kino-comfort ko lang yung sarili ko. Siguro ganun dito. Yeah. Siguro ganun dito. Hindi mo Ano rin, dapat i-judge. No. ano rin pare, mas mahirap talaga i-please ang Manila crowd. Oo. Oo. Kasi una-una, ah syempre pare, mas sanay manood ng maraming battles at mas maraming battle MCs silang napapanood Mm. sa Maynila. So, Mm. alam mo yun, medyo ano na rin, medyo Oo. matigas na rin yung mga yon. Matigas na yung crowd. Kaya, Pero yun, ako personally napansin ko yun. Kapag kunwari Cebu crowd o Mindanao crowd, mas madali. Mas siguro ano rin, may factor na kunwari bumiyahe kami papunta diyan, di ba? So mm, mas mainit kagad yung pagtanggap ng mga tao against sa may mga taga sa inyo na pupuntang Maynila. Syempre medyo territorial yung mga tao na parang mm. tangay na, di ba? Malakas yung mga taga Maynila. Medyo may ganon pare, di ba? Oo. So pero yun, naiintindihan ko rin kung bakit ganon Oo. minsan yung nangyayari, no? So Oo. tanong ko sa iyo pare, nung sinabi yung kung sino yung panalo, ina-expect mo ba na yun yung magiging resulta? Hindi, ang naisip ko parang okay lang walang resulta. Yun lang talaga, wala akong kung sino panalo, kung sino ang mananalo doon. Kasi ko naramdaman ko rin yung kung di lang tournament yun, posibleng maging tabla na lang siguro yun. Yeah. Yung ganun Mhm. Pero kailangan merong manalo. Okay lang, si Carlito yung nanalo. Parang malaking malaking karangalan na rin sa akin na nakatungtong din ako doon. Din nakalaban ko din yung yung tinitingala or hinahangaan ko na Yeah. tao kahit sa ibang karakter siya nagtago. Okay lang. Wala namang problema kung nung nung panahon na nag-decision na yung judge yung mga judge or in-announce na yung result pagkasabi na kay Carlito mas masaya pa nga ako na Mhm. sa kanya binigay isa sa akin Mhm. kasi alam ko din sa sarili ko may kakulangan din ako dun parang di ko masyadong na-emphasize yung dapat i-emphasize nung gabing yun. Okay. So pare, paano naghanda ang isang article scripted sa isang Carlito o paano naghanda para sa isa buhay?
Sila Ganito applicant yun, fee. sir. Teka, Yung eto muna. Yung paghahanda mo ba dito, kaparehas din ng paghahanda mo sa ibang battles? O medyo iba to dahil isa buhay to o it didn't matter? iba yung iba yung pagsusulat ko nung sa isa buhay, iba rin yung ginagalaw ko, iba rin yung naging action ko sa naging decision making ko sa sa pang-araw-araw na buhay nung Okay. Oh, so panahon na yun. so so sige, ilatag mo sa akin at ikumpara mo Ah, sa kung okay lang, ikumpara mo sa kung paano yung typical na approach mo sa isang battle. Kumbaga, ah. Kasi sige. kasi nung nalaman namin na ako yung isa buhay, kasi naisip namin yun yung sikreto, ba, either sa aming dalawa siguro yung kukunin, pero ako yung nakuha. Yun, parang, nung una, parang pressure ako kasi first time akong first time na ako yung representative ng Jensen Yeah. sa isa buhay. Parang Jensen yung, buong Oh, Jensen yung dala ko oh, or teka, ano. teka. So big deal yun sa kapwa Gen sa MCs mo na ikaw yun. Oo, yung ganun. Na parang, Solid. na parang, na ako yung representative ng Jensen. Although, okay naman sa kanila. Okay lahat. Parang supportado nga nila ako sa ganong desisyon. And then, nung panahon na nagsusulat ako, parang nag-iba yung karakter ko sa pang-araw-araw kasi iba yung iniisip ko. Iba yung dapat ganito ang karakter ko para makuha ko yung ganong presensya, makuha ko yung anong dapat na gawing imagery, ah kung paano ko lulusutan yung ganitong mga sulat na kung paano ko aangatan pa kumpara sa ibang battles ko. Kasi yung mga dating battles ko para dun sa mga pinapantay ko rin sa kalaban pero ngayon parang isa buhay na, iba na to, di na ilalabas ko na kung sino tunay na ako. Parang ganun. Yeah. Ah, iba parang pressure pero pagkasabi nga ni Arik nun parang isang linggo akong takot makakita ng papel kasi ayaw ko munang Ayaw mo sulatan. simulan. Ayaw mo Ayaw ko simulan na. simulan muna. Ah, Gusto ko isipin muna paano ang unang hakbang, paano yung anong gagawin, anong dapat maging desisyon ko kasi di basta-basta yung magiging kalaban ko eh. Although Carlito siya pero sa loob ng maskara niya, si Sayad pa rin yan. Iba siya ba yung talaga nasa loob ng maskara ni Carlito? Hindi, hindi. Okay. So sabi mo, 'di ba, na binago mo yung naging ibang tao ka ng mga unang araw sa pagsisimula, 'di mm, ba? So sabi mo hindi ka muna humawak ng papel, ganon. So ano pa yung mga naging adjustment mo? Kaya ako tinatanong to kasi pare may nabasa ako dati na sa pelikula na Joker, si Heath Ledger daw nagtrabaho muna bilang basta regular day job for 6 months para ma-internalize niya yung pagiging Joker na karakter, no? Oh, parang ganun. Oh, so medyo ganun yung Ah, ginawa mo. So paano nag-adjust yung buhay mo para doon? Yung internalization para sa maliban sa hindi ka muna nagsulat. kasi yung mga panahon na di ko pa alam yung kalaban ko, parang kampante lang ako eh. Di ko alam kasi nasasali siya, kampante lang ako. Pero nung nalaman ko, parang ibahin ko yung ano ko kasi di ko talaga masusulat yung ganun na pyesa kung ganun pa rin ako na parang normal lang ako na tao, iba eh. Kailangan mong baguhin yung mismong karakter mo. Kahit ikaw lang nakakaalam, Yeah. huwag mo lang supladuhin yung mga kapwa mo. Kahit ikaw lang nakakaalam na hindi, ibahin natin yung structure ng pamumuhay ko na ganito may pressure pero kailangan nating lampasan to. Kailangan natin na maging halimaw ako sa loob ko para buo yung ganong pyesa.
Ayun, habang 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 sinusulat ko yung mga piyesa ko, sinasabayan ko ng pagtakbo kasi doon sa pagtakbo Yeah. doon ko minimemorize eh. Doon ako Yeah. nag ano eh. Ah, Mm. Parehas kaya tayo, nga may pare. Parehas tayo. ah, Ganyan ako sa Pilipinas. dati Isa yan na sa parang ano ko, parang kapag may battle ako, tas nakita mo akong tumatakbo o naglalakad ng malayo, yun. nagme-mem. Pinapasadahan ko yung mga sinusulat ko noon, pare. ah, Okay. Oo, sige. O, tapos, ayun, yun, ayun sila. Mahirap din sa akin parang ang last round ko, 1 week na lang mag-ano na eh. Mag, yun na yung event eh. Pero pinilit ko talaga tapusin. At at yun, natapos ko ng parang nakagawa ko ng ender dun sa round 3 na tumatak sa crowd yeah. nung gabing yun. Ano Di nga ko, pala yung ender mo? Huwag ka na mag-alter ego, ako na mismo papalit. Yung gano'n na ano. Oo nga pala, no? Solid, Parang solid. mm. Marami akong ano eh. Di na ako nagkulong ng kwarto noon eh nung mga nasa second round na ako. Pumupunta ako sa mga kaibigan ko, pumupunta ako kung saan pwede na makakuha pa ng ideya kasi Yeah. pag sinisimulan ko kasi magsulat ng ganong mga style na imagery, nakikinig lang ako eh. Nakikinig lang ako sa mga usapan namin, no? Parang may makuha ako, ganun pala. Kung siya, mga matatamis na alaala niya, sinasabi niya sa akin na yun, matatamis na alaala. Paano kung blagyan ko kaya yan ng asukal yung ulo niya? Ay, ganun na parang, lagyan ng Ah, asukal yung ulo niya. Tapos tarakan ko ng kutsilyo at yun ang magiging yung magiging tulay ng mga langgam. Parang nandun na yung mga okay. Oo nga, oo tension. nga. Solid ah. Ina, no? So, ano ang pagkakaiba naman nun sa typical na paghahanda mo ng battle? Kumbaga ba, kung ganyan yung naging paghahanda mo kay Carlito, sa mga battles mo dati, paano ba? Yung mga battles ko dati kasi dati itong nasa prime ko pa talaga, kaya kong sulatan sila ng isang upuan lang. Ano sila? Oh, Oo, isang okay. upuan lang, dalawang upuan. Pero yung Carlito halos parang naging classroom. Naging classroom na yung paghahanda ko yan. Daming upuan eh. So, O, tapos ngayon, parang moving forward, pare, masasabi mo ba na magiging ganyan na lagi yung paghahanda mo sa battle o babalik mo ulit sa dati? mas nagiging epektibo tong ganitong ginagawa ko nung kay Carlito. Kasi yun ang naging gusto ng mga tao eh. Yeah. Yun ang nagbigay ng gulat sa kanila eh. So kung gagawin ko to ng ganito palagi, mas makikita ko yung yung kwarto ng improvement para sa akin. Kasi pag isang upuan lang kasi, um, ayaw mo nang tanggapin yung panibagong ideya, baka Yeah. masira yung Yeah. Totoo sulat yun. mo. Totoo yun, Oo. pare. Oo nga. Kaya, kaya Oh. minsan may kaya minsan nga, gusto kong buksan yung pagkakataon na sulitin yung isang buwan na sulat lang, tapos konting memorize. Ayun, para maging solid talaga yung pagsusulat. Yun lang, Mhm. isang upuan lang. Kagaya niyan, yung battle niyo ni Carlito, gaano katagal yan nalaman bago showtime? Ilang weeks ang preparation na binigay? Isang 1 month in 1 week ata yun. Yung pagkabigay niya ni Arik. Although, January pa nagsabi si Arik sa akin na kasali ako sa isa buhay, pero March na siya nagsabi sa akin na si Carlito ang kalaban ko. Ayun Oh. nga, yung nakakatawa sir, kasi tumatakbo kami nun eh. Yung Mm. biglang pop up dun sa smartwatch ko. Kala makakalaban mo si Carlito. Biglang hinto kami lahat. Alam ko sino si Carlito eh. Alam ko Ah. sino nasa loob niyan. Parang ang aga naman, para sa akin ang aga naman na siyang
magiging kalaban ko. Gusto kong kalabanin siya na ano, na buo na talaga yung style ko, buo na talaga Yeah, yung yeah. anong sa pagsusulat ko. Pero Mhm. ayun, napaaga. Kaya napaaga ko rin binuhos yung ano ko, yung gano'n na paghahanda. So tingin mo ba pare, sasali ka ulit na isa buhay? Kung kung papalarin ulit na iimbitahan ni ano ni Boss Arik, Yeah. sasali ako, wala naman problema. Lahat ng invitation niya, agree ako eh. Pero na Oh. lang kung emergency talaga na di pwedeng ano, yun lang. Okay. Pero bumatal ka na ba pagkatapos nun? Hindi pa. Hindi pa. So Kaya lang, naghihintay ka lang ng naghintay lang ako. timbre ni Arik. Mm. Kasi Oh. nahiya rin ako mag-ano eh, magparinig sa kanya na gusto kong bumatel. Gusto ko siya na lang mag-manage sa akin kung sinong kalaban ko, anong event ang pwede ako. So, Kasi alam naman ni Arik kung saan ako babagay. Saan babagay ang MC. Yun ang ano na yeah. kasi pag hiningi mo tapos di pa bagay yung presensya mo sa ganong event, parang masasayang lang din yung paghahanda mo. Yung alam Okay, ni okay. Arik kung saan ka ilalagay kaya ipaubaya mo na yung slot mo kay Arik. So, Yun lang. itatrato na natin tong kwentuhan natin na parinig mo kay Arik. Sana. Eto pare, alam mo, sinubukan ko gawin, kumuha ng ilang comments dun sa battle nyo ni Carlito. Mm. Sabihin ko, nagbabasa ka ba ng comments doon? Minsan pag pag patulog na. Ang ganun. Oh, eto sabi. Sabi ng isa. First round pwedeng pantay o slight edge kay AC. Second round kay AC. Third round, maraming punchline AC pero kay Carlito yon base sa mechanics sa rap. Yung OG rhyme scheme, yung fan sign rebuttal sa gitna ng round, pati yung Jinmu reference na ender. Although malakas din yung ender ni AC, round per round pwede manalo si AC depending nga sa preference ng judges. Pero as a whole, pwede rin talaga kay Carlito ibigay yon dahil sa exhibition na ginawa niya. Plus, pwedeng bigyan ng malaking score yung rebuttal sa gitna ng round tsaka yung solid na Jinmu reference. O ano masasabi mo doon, pare? Yung kasi sir, yung pagkamalan na lang rebuttals, galing kasi yun sa ine-reference yun ni Carlito galing sa previous battle ko. Kasi parang yun yung signature lines ko eh, yung mga fan sign, yung Okay. Sinimalaya. Oh, oh. Pero kung overall, okay naman, sakto lang na siguro sarili pangunawa nila yun eh, mas naunawaan siguro nila yung ah, mga linya ko kumpara kay Carlito pero pag hinimay natin parang pantay lang parang meron lang siya parang nagsasalamin lang kaming dalawa. Okay Yeah, naman yeah. either way naman yun eh. Ano na? Ano siya? Parang nagsasalamin lang kaming Ah. dalawa. Oh, Oo. eto, sabi rin ni Chan Chan Niveli. Tangina ko ng pangalan nun. Hindi ko alam pero nag-goosebumps ako sa mga linya ni AC. Sa post-battle interview nila, sinabi talaga ni Carlito na namatay siya sa battle nila. Yung imagery sa mga linya ni AC talaga ako bumilib. Last ako nakaramdam ng ganitong goosebumps kay Balakid. So, kinumpara ka kay Balakid, pare. Anong tingin mo sa ganun? So, Yun yung sir, yung laging sinasabi sa akin na parang ako si Balakid. Hindi, siguro, parang same lang sabi siguro ng conviction. Pero, fan ako ni Balakid talaga kasi siyang pinapanood ko dati nung nagsisimula pa ako ng rap battle. Siguro na, ko lang na, tama siguro na ganito yung delivery ng pagra-rap battle hanggang na nakasanayan ko na ganun yung delivery. And then, nung ayun, maraming nagsasabi sa akin, Balakid. Balakid talaga, pero okay. Mas karangalan sa akin na ikumpara kay Balakid. Kumpara naman ikumpara ako sa pinaka, na mga MCs, di ba? gaya Eh, nino? Balakid. Pinakaano ng mga MCs gaya nino? Pinakaano ba yung ibig mo sabihin? Ate na yan, sir. Baka, Eto di ko na yan.
Last na screenshot ko, sabi ni What the F Mark. Round 1 tie, round 2 article clipped na bahagya, ng bahagya, round 3 Carlito ng bahagya. Sabi niya, parang need ko ulit panoorin at i-pause-pause kung sino mas lamang pero sa unang panood tabla talaga para sa akin. Haha, depende na lang sa preference ng judges. Ano masasabi mo doon? Ayun, kung ayun yung sinasabi ko, ano, kung maghihimay sila, sariling pangunawa na lang nila kung para sa kanila sino yung mas nararamdaman nila o sino sino sa amin yung napaaliw sila na depende pa rin sa ano nila kasi para sa mga kaibigan ko nagsasabi kulang lang ako sa delivery kaya ako natalo, may nagsabi din na para sa akin. Yun nga yung keyword dun either way para sa amin ni Carlito. Yeah, Ang yeah. laban na yun. Mhm. Aha. Okay. O, tapos mapunta naman tayo sa music mo, pare. Hmm. So, may mga music ka bang ginagawa ngayon? Saka yung mga ano pa lang sir na nagsusulat pa lang ako, gumagawa pa lang ako ng beats para sa second album ko Ah, okay. second album So, ko yung first album mo, kailan lumabas? nung 2022. Tapos pangatlong taon na siya bukas. Wow! Happy Aniv, pare. Uh, Sakto, no? title ng album ko noon Pagmulat. Pagmulat. Parang Pagmulat. 10 ata. Ano yun? 10 ata yung loob. Saan, Nakapaloob. saan mapapakinggan ng mga, namin? Nasa ano sir sa Spotify, sa YouTube, sa ibang ibang platform, digital platform nandun, mga Bandcamp. So, paano yan? Lahat, Nakakalat na yun. lahat ikaw na dumidiskarte. Ikaw na naglalagay sa mga yan. Ako pati beats noon, ako Ikaw na nag-produce noon. gumawa ng lahat ng beats. Ano, ako na gumawa ng beats na yun. Ah, mixing ako pa rin. And then Kapag ako gumagawa din kang beats, nag-upload pare, ng anong ginagamit mo? FL, FL FL Studio Studio. na Yeah, tas ikaw na rin 10. nagmi-mix. Doon na rin lahat sa FL, pati recording. Doon, dito. Dito Oh. sa kwarto ko may recording din ako eh. Pap- Pero nung panahon na yan, nirecord ko sa kaibigan ko. Then, iba't ibang recording studio yung pinuntahan ko. Nag-drop lang ako ng vocals, then kinukuha ko dito ko minimix sa sa bahay. ang style mo, pare, kung madi-describe mo sa isang taong hindi pa nakakapakinig sa'yo, paano mo i-describe, pare? Ano na lang natin dun sa maririnig nila yung album ko na Pagmulat na halos maraming mga eksena doon o senaryo na pwede nilang gawing way or mga stepping stone or ano bang term na yun parang marami silang makukuha doon na aral or mga bagong kwento, bagong style ng paano mag-storytelling, So, paano buhay-buhay siya. Buhay-buhay shit. Yung temahan, kumbaga. assorted siya eh. May tungkol sa pag-ibig, may tungkol sa lipunan, may tungkol sa personal or individual. Meron ding tungkol sa sa mahiwaga. Alam na yan, mga mahiwaga. Pero Marijuana. hindi Sa siya, madaling salita, marijuana. ah, parang ganun, Okay. na mga kasi yun ang ayun, yun lang, kung gusto nyo makinig, okay lang, pasalamat. Hindi, oo, papakinggan ko syempre. At ilalagay ko yung link ilalagay ko na sa description syempre para sa kung merong interesado at least nandun na kaagad, di ba, no? Hmm. So sa music mo, pare, ah ano masasabi mo na parang style at influences o direction ng ginagawa mo? Tunog wise, alam mo 'yan, kanino mo siya sino yung masasabi mo na parang alam mo na 'yon, kung paano mo ano yung ganun sa music mo? Sino ang medyo vibe niya, ano yung medyo tunog, boom bap siya. Parang naalala ko yung intro music mo sa battle niyo ni Carlito. Parang boom bap eh, di ba? Mas ako sa sir, halos dun,
Boom bap lahat yun. Parang isa lang ata yung nag-trap ako, nag 1-2. Hindi, ano ako, nag-double time dun. Pero about yun sa ano eh. About yun sa Bathala, about yun sa Panginoon. Pero oh, the rest nun, puro boom bap na yun. Okay. Ano, So sino ang mga sina sound trip at naging influence mo sa ganyang direksyon ng music? run, marami, marami. Pero wala akong specific na pinagkukunan talaga ng ano. Kasi yung ginawa ko yung mga bagay na yun, parang sa sarili ko na lang tinutuon yun eh. Parang, Oo naman, hindi ko naman sinasabing may ginaya ka, pare. Pero syempre, 'di ba? Kumbaga, bago ka magsimula ng isang bagay, kahit papaano meron kang ano parang gateway artists na pinakinggan kanya, yun yung nag-mold sa taste ng ginagawa mo 'di ba? So, curious lang ako, sino nagbukas ng utak mo sa ganong style? Sino-sino yung mga artist na ganon? sa ganun style. Okay, na ano ko na. Isa din, isang ano, isang uprising. Yung Oh, ganun. wow. Kasi uprising. Ibang mga left field artists like yung mga di pa masyadong ano ngayon, sila Raskin Ramos, sila Taga saan si Raskin Ramos? taga Pasay. Pasay yan sila. Oh, okay. Sila ano, o yung mga ano, yung mga tunog para sa buhay ng tao. Yung pinapakinggan ko, lahat yung mga old songs ng mga Republican, yung Mhm. mga ibang mga random random. Maraming nagtulak na para Okay. sa akin na buuin yung ano, Okay. parang ganito yung magiging takbo ng ano ko, takbo ng albums ko na galing din sa pakikinig din sa kanila. Parang namulat ako na ginawa ko tong 10 kanta kasi na-inspire din ako sa kanila, yung ganun. Yeah. Tapos ngayon, gumagawa ka ba ulit ng music ngayon? Sir, may ginagawa ako, pero hindi pa na-record. May mga sulat na, may mga bis na, pero di pa na-record. Oh, sabi mo parang Ma, second album, di ba? Sana. Yun ang ano ko na mabuo ko ngayong 2025. Pero kung hindi, bawi ako sa 2026. Yung ganun. So, puro solo yan. Wala ka nang i-feature. Tapos lahat beats mo pa rin. Gusto kong solohin lahat eh. Pero may mga tema kasi, may mga konsepto na kailangan ko ng kasama, kailangan kong bigyan ng iba pang iba pang mga tauhan diyan sa kanta ko. Ang Pero ganun. hindi mo pa naiisip kung sino o hindi mo pa nakakausap yung mga plano mo para doon. Hindi pa. Masyado pang Either ano bata, lang, kumbaga. masyado pang masyado pang sigurong maaga para sabihan ko sila. Either lang talaga kung kung solo ko lahat or may mga kasama ko dun sa second album ko. Tapos ano naman Ano lang. magiging parang tingin mong diferensya ng, kumbaga, maturity ba o ewan ko, difference na sound o difference na writing ng second album kumpara sa first para sa'yo? Siguro, parang mas plano ko maging punk dito na tungkol sa buhay ng isang empleyado, lahat na parang gagawin ko siya ng mga senaryo na iba't ibang senaryo pero yung karakter doon isang empleyado lang lahat. May kanta ka Ganun. na minumura mo yung boss mo. May kanta ka na, Hindi. na nagtatago ka habang break. Hindi. Yung ano lang, yung paano, kumbaga ang plano ko paano siya, pumasok siya sa ganito hanggang sa matapos yung kanta na lumabas na siya sa ganyong gawain. Yung parang gano'n. Okay, okay. Solid, no? Tayo na. So ano pa? Ano pa mga paparating at plano ni Article Clipted, yo? Ayun, may mga inaanda ko dito ng mga beats. Um, ano ko lang, parang
rectang send lang sa mga artist na gusto kong bigyan ng beats, yung ganun. Pero yung plano ko talaga ngayong taon, mabuo yung second album ko. Ayun. Yun And ang then priority. mabuo din yung isang album ng grupo namin na 851G na puro yung 851G pala di ko nasama sa ano na grupo ka ngayon. Yun din ang plano namin na buuhin ng isang album namin. Last album namin is 2017 pa. Das A51G. 851G Ano ibig na sabihin ano. ng A51G? Area 51. Gangsters. Ano nabuo yung grupo, nabuo yung pangalan na yan kasi nagtanong yung kasama ko kung anong magiging pangalan ng grupo namin. Tapos yung isang kasama namin sinabi, anong oras na? 8:51. So yun yung grupo natin, 8:51. 8. 8 siya, 8. Kumbaga, akala ko A 8, as in Alpha. 8:51. Opo. 851G. Nissan G, parang ano na yan, maraming meaning na yan. Jensen, Gods, ikaw na magbigay ng meaning kung ano yung G. Okay, okay. Ilan kayo dito? Apat kami dito. Ah, Saan? okay. So, anong Puro unang ano lang. malalabas? Yon o yung solo mo? Yung inaatupag namin ngayon yung sa grupo. Pero depende na lang kung paunahan na lang ahakin ba o dun sa kasi ano nag-a-adjust kami ng time din parehas eh. So, Yeah, sa akin siguro mas mauna kasi ako yung may hawak ng oras ko eh. Yun yeah. lang. Well, at least dalawa ang aabangan ng mga tao rin, di ba? Kahit ako, aabangan ko parehas yan at yeah, di ba? Sabihan mo rin ako kapag Mm. ayan na, di ba? Tangina. Pero hindi na rin kita iistorbohin at matagal-tagal na rin tayo nag-usap, pare. Salamat sa lahat ng mga shinare mong Oo. insights at alam mo yun, storya, di Para, ba? Mas ah, kwentuhan, gano'n. maraming salamat din sir sa pag-imbita ng isang katulad ko, Article Clifted kahit ah, ayun, nagbi-video tayo parang starstruck. Ganun ba? Tanginang yan. Hindi, ako masaya ako kasi pare, hindi tayo nag-abot sa flip. Hindi tayo nagharap ng, kumbaga hindi tayo nagkasabay sa event. Hindi man lang tayo Ah, nag-meet in person. Hindi ko naaalala nag-meet tayo. Nag-meet na ba tayo in person? hindi pa. Di Hindi pa, pa. o, di ba? So, Oo. etong ganito na at least nakapag-usap tayo, kahit papaano nakilala natin isa't isa, masaya rin ako na ganun dahil kumbaga syempre kayo nagtutuloy ng mga sinimulan, isa ako sa nagsimula niyan pare. Di ba? So Mm. ako gusto ko rin talagang nakikilala yung mga bagong dumarating dahil yun, pare-parehas nating mahal yan pare. Di ba? So, yun. Masaya ako na ito, nagkaroon tayo ng oras para makapagkwentuhan, makilala ang isa't isa sa mas personal na level, di ba? Yun. Kaya, thank you. Thank you, pare. Thank you sa oras. Maraming salamat. Sir. At good luck sa Maraming salamat. karera. Hopefully, mapanood namin dalawang battle ngayong taon ulit. Galing sa'yo, di ba? Sana nga. Yun nga, Dinarasal ko rin. magparinig tayo kay Arik. Bossing, baka naman. De, pero yun lang. Good shit, yo. Thank you ulit. Congrats din sa lahat ng naaabot mo ngayon. Di ba? At yun, pare. Keep in touch, yo. Maraming salamat talaga. Yes, sir. Sige, pare. Yeah. Peace. Thank you, thank you.